Tahan na, Alvina. Andito na ako. Tahan na, ligtas ka na. Ligtas niyo ako. Pagtapos yung buhay ko, ma'am. Diba sabi ko naman sa'yo, pag andito ako, ligtas ka. Gusto nila akong patayin eh. Gusto nila akong patayin eh. Gusto nila akong patayin eh. Alvina, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang gagalaw sa'yo. Luka-luka naman pala to si Reyna Bultre. Utos-utusan tayo pasagasaan sa traktora. Tapos sasagipin niya rin pala si Alwina. Halika na! Puntahan natin! Tara! Lalapit! Julian? Julian, gising! Julian, nananaginip ka. Pinangungot ka yata eh. Ano kang napadaginipan mo? Naalala niyo ba yung sinabi ko sa inyo dati? Yung may humahabol sa akin, nakakaibang anyo. Yung mukha silang tao pero may mga pakpak. Oo. Bakit? Napanaginipan mo naman sila ngayon. Opo. Pero kagabi may nagpakita ulit sa akin. Ha? Galing ako kila Alvina. Hinatid ko sila ni Aling Lourdes galing sa kasal. Naglalakad na ako pa uwi. May narinig ako. Akala ko sila ulit, yung mga humabol sa akin dati. Pero iba yung nakita ko ngayon. Mukhang mabait. Babae. Maputi. Mahaba ang balahibo. Mukhang maamoy yung mukha, pero natakot pa rin ako. Mga Ravenna rin ba yan, Lola Rosing? Kung tama ang pagkakalarawan mo, mukhang hindi Ravenna ang nagpakita sa'yo, kundi isang mulawin. Ano ang mulawin? Meron din silang pakpak, tulad ng Ravenna. Pero mababait sila. Ang mga mulawin ang nagtatanggol sa tao laban sa mga Ravenna. Pero bakit nila ako hinahabol, Lola Rosing? Ewan ko kung tama, pero Pero ano po? sakaling magpakita uli sa'yo babaeng yon, bakit hindi mo subukang kausapin siya? Salamat po ulit, Ma'am Violeta. Nakakaya naman, pati kayo ginabi na dito sa bahay namin. Kapag nalaman to ni Sir Lucio. Naku, edi hindi natin papabot sa kanya. Isa pa, baka nakakalimutan mo, nurse ako. Obligasyon ko mag-alaga ng mga nagkakasakit. Nay? Nay?
Anak, talaga bang hindi mo nakita kung sino yung may gustong pumatay sa'yo? Hindi po talaga na eh. Tinakpan nila yung mukha ko, tapos yung mga boss na hindi ko rin kilala eh. Paano? Mauna na ako. Magpahinga ka, Alwina. Lourdes, sige. Salamat po. Huwag kang mag-alala, Lourdes. Dala lang ng trauma sa nangyari ngayong gabi yung lagnat ni Alwina. Sana pagising niya sa umaga, medyo bumaba na lagnat niya. Hindi talaga ako makapaniwala. Magkamukha sila. Parang nagmumulto si Veronica. Kaduda-duda ang sabay na pagkawala ni Aviona at ni Habagat. Kaya nga sana pahintulutan mo akong pumunta sa bayan. Kesa pare-pareho tayo nandito sa Avila na wala tayong nagagawa. Gawin mo ko nung nararapat na, Chris. Salamat, Akila. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Talaga, muntik ka na masagasaan. Muntik ka na mayupi, Alwina. Oo nga eh. Buti na lang dumating si Ma'am Violeta. Niligtas niya ako. Punta ko sa kanya ang buhay ko. Kung di siya dumating, kaming dadating, liligtas ka namin. Talaga? Gagawin Oo nga. yun? Kasi, syempre, love ka namin eh. Ay, naku. Sweet-sweet naman ng mga batang to. Uy! Ba't kayo lumalayo? Kasi po may sakit kayo. tapos? Ayaw po namin magkasakit. Ganon. Ililigtas niyo pala ako. Pero lagtas siya. Natatakot siya. Alika dito. Alika dito. Hawaan niyo kayo. Terong, anong nangyayari dito? Gabriel, huwag kang magagalit sa amin. Pagutusan lang kami tanggalin lahat ng litrato ng mama mo. At sino nagutos niyan? Yung bago mong madrasta. Nasaan yan? Nasaan yung Violetang yan? Eh, umalis na eh. Namili ng mga damit sa bayan. Diba talaga ang feeling ko kay Dio? Dio? Kay Violeta. Ako rin parang bad siya eh. Dapat mas lalo natin bantayan sa Alvina. Tama, ayoko yata masaktan ng amo ko. Hoy, wag mo sulahin amo ko din yun, no? O paano, laro na tayo? Sige, dating gawi! Sigurado kong hindi sa van may gawa nun, Julian. Dalawa sila eh. Hindi ko sila nakita pero narinig yung mga boses nila. Iba eh. Parang hindi tao. Kung gano'n na sila. Mga Ravenna? Hindi ko alam eh. Alam mo, Julian, kapag nakakarinig ako ng tunog ng motor, natatakot agad ako eh. Naalala ko kasi yung traktorang muntikan na akong sagasaan. Hindi ko lamang gagawin kung may masamang mangyari sa'yo, Alvina. Mabuti na lang, ligtas ako ni Ma'am Violeta. Hulog ng langit ang pagdating niya, Julian. Parang ikaw. Ilang beses mo na rin ako niligtas eh.
Nag-aalog ka ng langit sa akin, Julian. Kailan kaya darating yung panahon na hindi na ako kailangan iligtas? Dahil wala nang gustong manakit sa akin. Wala nang panganib sa buhay ko. Pero kahit saan man ako magpunta, lagi akong sinusundan ng disgrasya eh. Sana may isang lugar dito sa Tierra Fuego na matatakbuhan ko. Isang lugar na walang aapi sa akin. Isang lugar kung saan ligtas ako. Nagkakaroon ka rin ng lugar na yun, Alvina. Gagawan kita. Hi, Violeta. Uy, alam mo, swerte-swerte ko. Kasi kapag shopping ka, nahawahan ako ng grasya. Shopping din ako. O siguro naman hindi ka na magtatampo sa akin yan. Tsaka malay ko bang hindi dadalo sa kasal si Gabriel? Oo na, bawi ka na. Ikaw pa. Alam mo, may hiwagaan ako dyan sa lalaking niya. Gwapo, misteryoso, tsaka palagi siya nakadikit kay Alwina. Alam mo ba nagkaroon ng time na hinulog ko dun sa hukay sa sementeryo si Alwina? Ginawa mo yon? Oo. Akala ko okay na eh. Akala ko wala nang istorba sa buhay ko. Akala ko napatay ko na. Malaman-laman ko tong hulyang to. Sinagip pala si Alwina. Ako, naka-imbyerto yung lalaking to eh. Bisa wala nang sagabal sa buhay ko eh. Basta patay na eh. Dali lang ah, bibilim pa ako. Kung didispatsahin ko si Julian, wala na magiging sagabal sa pagdispatch ako kay Alwina. Hanggang ngayon ay, hindi pa rin natatanggap ni Gabriel si Ma'am Violeta bilang pangalawang ina niya. Sana makapag-usap na kami ni Gabriel, no? Para may kwento ko sa kanya kung paano ko niligtas si Ma'am Violeta. Baka sakali magbago yung tingin niya sa kanya. Anak, si Gabriel ba wala na kwento sa'yo no, kung saan nanggaling yan sa Violeta? Wala po na eh. Kasi mula nung mamatay si Ma'am Gisela, hindi pa kami nagkakausap ni Gabriel eh. Pero na yung alam ko, nurse si Ma'am Violeta dati sa Maynila eh. Nurse? Yun yung alam ko. Wala ka ba nababalitaan tungkol sa pamilya niya o kung may kamag-anak siya? Wala po na eh. Nay, ba't ang dami niyong tanong tungkol kay Ma'am Violeta? Kilala niyo ba siya? Hindi. Kaya nga ako nagtatanong eh, kasi hindi ko siya kilala. Oh, kumain ka na. Maglalaslas ka ng pulso. Maglalaslas ka ng pulso ngayon din. Maglalaslas ka ng pulso. Maglalaslas ka ng pulso. Maglalaslas ka ng pulso. Magandang araw po, Ma'am Violeta.
Magandang araw din. Bakit hindi tumalab sa kanya? Bakit hindi tumalab sa kanya? Ay, may sinasabi po kayo? Ha? Ay, hindi, wala. Kinakausap ko lang yung sarili ko. Naku, mag-iingat po kayo. Alam niyo raw ang taong kinakausap ang sarili. Nabubuang. Ay, mauna na po ako, Ma'am Violeta. Pareho sila ni Alwina hindi tinatablan. Dahil pareho ba silang mulawin? Aray! Huwag kang matakot! Hindi kita sasaktan! Huwag ka lalapit sa akin. Huwag kang matakot! Huwag ka lalapit sa akin, hindi kita kilala. Hindi kita sasaktan. Ano kailangan mo sa akin? Hindi ako pwede magtagal dito. Pero meron akong kailangan ibigay sa'yo. Sino ka ba? Ako si Aviona. Hindi mo pa natatandaan? Wala ka nga palang naaalala. Meron akong kailangan ibigay sa'yo. Patawarin mo ko, Agilus. Pero kailangan kong gawin to. Ito lang ang alam kong paraan upang hindi ka tuluyang mawala sa akin. Dahil sa dilaw na pulbos, hindi tumalab ang bisa ng pulang binhi sa ugat-pak mo. Nawala ang mga pakpak mo dahil sa pulang binhi. Pero may pag-asang tumubo pa ito muli sa pamamagitan ng ugat-pak mo. Dinalugad ko ang lahat ng sulok ng bundok para makita ang ugat-pak mo. Tiniis ko ang gutom at pagod sa paghahanap. Dahil isa lang ang iniisip ko. Kailangan mabalik ko ito sa'yo. Ang ugat-pak mo. Ang ano ko? Ang ugat-pak mo. Yan ang pinakamahalagang bahagi ng mga pakpak natin. Ang ugat-pak ang nagbibigay buhay sa mga pakpak natin. Kakailanganin mo yan. Kunin mo. Ano ko to? Ano pinag-asay mo? Hindi kita maintindihan. Dagat, tingnan ako. Sa oras ng panganib, isaksak mo yan sa likod mo. Sa ilalim ng gulugod mo. Huwag mo iyan iwawala, ha? Dali, umalis ka na dito sa gubat. Punta ka doon sa may patag. Dali, umalis ka na dito! Balikan kita. Aray! Lalim kasi nang iniisip eh. Alam mo ba kanina pa kita napapansin na wala ka sa sarili mo? Ano ba gumugulo sa'yo? Alam mo ba kagabi hindi ako makatulog dahil sa'yo? Ang ingay-ingay mo kasi. Nagsasalita habang tulog.
Nabangungot na naman ako. Ano gumugulo sa'yo? Lino, naniniwala ka ba sa mga mulawin at Ravenna? Mulawin? Ravenna? Mga kwento-kwento lang yun na mga walang magawa dito sa Tierra Fuego. Hanggat hindi ako nakakita, hindi ako maniniwala. Huwag mong sabihin, naniniwala ka sa mga kwento-kwento ng mga matatanda dito, ha? Yan kasi, nakinig kay Lola. Whew. Ano pala yung ginagawa mo? Sikreto. Para sa isang special na tao. Para kanino? Para kay Alvina. Saan naman kaya hanapin na Fiona si Aguilos? Sa palengke. Hoy, Lourdes! Malakas pala kayo sa bagong asawa ni Sir Lucio. Hindi naman. Kasi nakilala ka sa kanya dati si Alvina eh. Eh, baka yung tao, nagmamagandang loob lang. Abay, dapat lang. Kasi kung balak niyo sumipsip para lang magkatuluyan yung kuba mong anak, pati si Gabriel, eh kalimutan mo na lang, no? Dahil di hamak naman na mas bagay si Gabriel sa sabana ko. Nagkita tayo muli, Lourdes. Julian, ano ba yung surpresa mo sa akin? No, Basta huwag ka titingnan at hindi ko sinasabi, ha? baka nakakalimutan mo, kakagaling ko lang sa lagnat. Baka mabinat ako sa ginagawa mo eh. Saan ba tayo? Ayan. Pwede mo na tingnan. Ikaw talaga, Julian, no? Ang ganda. Julian, ang ganda. Gawa ko yan. Tara, akit tayo. Tara. Oh, sabi. O kaluya, pasaway ka. Sino yan? Alvina? Alvina, ikaw ba yan? Sino yan? Pinagawa din sa ito ni Sir Lucio? para do kanino? Alvina, hindi ko ginawa to para kung kanino. Ginawa ko to para sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sino? Sa'yo, Alvina. Ginawa mo to para sa akin? Oo. Sa'yo itong bahay-bahayan na to. Tulad ng pinangarap mo. Dito walang pwedeng mangapi sa'yo. Dito walang pwedeng manakit sa'yo. Ligtas ka dito. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, Julian. Hindi mo na kailangan magsalita, Alvina. Julian. Makita ka, ibang sigla, aking nadarama. Sino yan?
Bagwis? Anong pakay mo dito? Bakit nagbabalik ang lahat ng multo na nakaraan?